Ito guys, ang slimmest budget gaming phone na meron G100 chipset at 5-year TUV fluency. At yan yung isa sa pinakaunang kinabiliban ko dito sa pag-uusapan nating phone, itong Infinix Hot 50 Pro Plus. So, unbox natin to at ibibigay ko yung first impressions ko, pati na rin syempre yung specs ng phone na to. Pero abangan nyo yung full review ko kung saan ibibigay ko sa inyo yung mga data na nakuha ko like Antutu scores, kung ilang SOT nakuha natin, kung gaano ko to kabilis na charge, at mas maraming mga sample photos at videos, at syempre gaming test na rin gamit yung emulator natin, yung PPSS PP. Okay, so sa ngayon, focus muna tayo dito sa box. So unang-una, kagaya ng ibang mga Infinix phones, makikita ninyo yung accent natin ay green. Ayan. At yung isa sa talagang ipinagmamalaki nila dito at talaga namang obvious na obvious ay yung 6.8mm guys na nipis ng phone na to. Meron din tong yung sinabi ko kanina 5-year smoothness TUV SUD na certification, 256GB of storage at 16GB total na RAM. Okay? So unbox natin to. So pag open, una natin makikita ay yung mismong Hot 50 Pro Plus. Okay, so tignan natin yung kulay ng phone na to. Yan. Ito siya guys. Ang ganda, di ba? Napaka-premium ng itsura. At kagaya na sinabi ko kanina, sobrang nipis talaga. Grabe guys. Oh. Okay, so mamaya balikan natin, pag-usapan natin yung form factor nitong phone na to. Tingnan muna natin ibang laman ng box. So meron tayo ditong jelly case. Or case, sorry, hindi siya jelly case. Hard case. Yun nandito sa atin. Ayan. Ang ganda. Meron siyang additional na protection para sa kanyang camera bump. Expose yung volume up and down buttons natin, pero okay lang. Tapos yun nga, hard case siya at protected all over, pati dito sa taas. At pati na rin syempre dito sa baba, protected din. Or exposed, sorry. Exposed siya. Ayan. Okay, pero for the most part, protected yung ating Hot 50 Pro Plus dito. Okay, so ayun yung kanyang case. Tapos, meron tayong documentations dito. Ayan. Tapos, meron tayong tempered glass, guys. Ito yung ano niya, yung instruction, tsaka yung ilang mga kakailanganin natin sa pagkakabit. Tapos, ito yung mismong tempered glass. Nakakatuwa lang, no? Na nagsama sila ng ganito kasi nga mahirap talaga makahanap ng tempered glass para sa isang phone na merong curved display. Pakita ko sa inyo yung tempered glass. Ayan. So, curved yung display natin dito sa Hot 50 Pro Plus. Okay? Tapos, andito yung ating charger na USB-A yung port. So, makikita nyo ngayon na 33 watts yung speed nitong charging brick. Okay? Tapos, andito yung ating cable, USB-A to USB-C para sa charging. Tapos, yung ating SIM ejector pin. Okay, so balikan natin guys ang pagiging manipis ng phone na to. To be exact, 6.88mm yung nipis ng phone na to. Para lang magkaroon kayo ng idea, compare natin siya ngayon sa pen. Okay, so ito yung pen na gagamitin natin. Ito kasi yung daily pen ko. So, ayan o. Diba? Mas makapal pa yung pen natin. Okay? Isa pang comparison, ito yung USB-A cable. Ayan. Tingnan nyo. Mas makapal pa rin yung ating cable or yung itong ulo ng cable. Ayan. Halos kasing nipis niya na itong mismong USB-A. Isa pang comparison, itong relo na ginagamit ko ngayon, which is Garmin. Ito yung isa sa pinakamakapal nilang watch. Ayan. Diba? Mas manipis pa rin yung ating Hot 50 Pro Plus. At ito yung 15 Pro ng iPhone. Tingnan nyo naman. Diba? Napakalaki ng difference. Naging possible guys na sobrang nipis nitong Hot 50 Pro Plus dahil sa dalawang technology na ginamit dito ng Infinix. Yung una ay yung Titan Wing architecture. Pangalawa ay yung Titan Armor protection. Dahil doon sa Titan Wing architecture, naging possible yung pagiging sobrang nipis at pagiging sobrang gaan
nitong Hot 50 Pro Plus. At hindi ko pala nasabi kanina, yung weight nito ay 162 grams lang. Sobrang gaan din niya. At kung ikukumpara natin dun sa pinakita ko sa inyo kanina, yung ating 15 Pro, ayan, hindi lang siya mas makapal dito sa ating 15 Pro Plus, mas mabigat din. Pero considered na to as magaan na 187 grams to guys. Pero ito, 162 lang. Imagine that guys. Napakagaan itong phone na to. Halos halos phone case lang ng ibang mga phone yung weight niya. Okay? Tapos yung nabanggit ko kanina at nakita natin sa box na 5-year TUV SUD certification itong Hot 50 Pro Plus ay magbibigay sa atin ng smooth and consistent performance for up to 5 years. So, ibig sabihin, hindi magde-degrade yung performance ng phone na to kahit umabot pa siya ng 5 taon. At dahil din sa Titan Armor protection na ginamit dito sa Hot 50 Pro Plus, meron tayong high density battery pero manipis pa rin. So, pag sinabing high density battery, malaki pa rin yung capacity pero manipis yung form factor. Kaya makikita ninyo, 5,000 mAh pa rin yung capacity natin dito, hindi nabawasan pero napanatili nilang manipis. Meron din tayo ditong IP54 na rating. So if ever na matalsikan ng tubig, gamitin natin habang medyo basa-basa pa yung kamay natin, okay lang. Hindi siya papasukin ng tubig o kahit ng alikabok. Okay, so pag-usapan natin ngayon guys yung display nitong Infinix Hot 50 Pro Plus. So meron tayo ditong 6.78-inch AMOLED 120Hz plus 360Hz na touch sampling rate. Meron din tayong 100% DCI-P3 color coverage at Corning Gorilla Glass protection. Isipin nyo yun guys, ipapaalala ko lang under 9,000 pesos yung presyo ng phone na to, hindi lang yung design or yung form factor yung makukuha nating value, pati na rin yung napakagandang display nito. Almost flagship level yung makukuha nating quality ng display. Kaya kapag nag-play tayo dito ng mga 4K video or kahit 1440p video, maganda guys yung quality. Ang ganda ng kulay at nakita ninyo, color accurate talaga kasi 100% DCI-P3 yung color coverage nito. So, puntahan natin ngayon guys yung display settings at tingnan natin kung ano pa yung magagawa natin dito. So, display and brightness, meron tayo ditong eye care, high brightness mode para hindi tayo mabitan sa brightness niya kapag outdoor. Meron din tayong color style, meron tayong dalawang preset color or bright color tsaka original color. Yung kanyang color temperature ma-adjust din. Tapos sa screen refresh rate, meron tayong tatlong options. 120, 60 tsaka yung auto switch para yung XOS yung mag-a-adjust. Depende sa ginagawa natin sa display. At makita nyo dito sa test UFO na umaabot tayo ng 60 Hz kasi nga, syempre, wala tayong masyadong ginagawa sa display. Pero once nagalawin natin yan, makikita ninyo, pumapalo na siya ng 100 FPS. Okay? So, depende talaga sa gagawin natin. So, ibig sabihin, talagang adaptive yung kanyang refresh rate. Mag-a-adjust, depende doon sa ginagawa natin. So, balik tayo dito sa settings. Pag pumunta naman tayo sa special function, present pa rin yung ating dynamic bar. So, meron tayong magiging itim na parang dynamic island, parang ganon. Dito sa taas, kapag meron tayong mga notifications like call, ganyan, o kaya kapag mag-charge tayo at marami pang iba. Ngayon, pagdating naman guys sa performance, naka-XOS 14.5 na tayo dito out of the box. Android 14 na yung kanyang Android version. Helio G100 yung kanyang chipset, 8GB yung physical RAM at up to 8GB yung virtual RAM. 256GB naman yung kanyang internal storage. Okay, konting insight lang guys dun sa Helio G100 na ginamit dito. Kasi baka isipin natin, wala halos pinagkaiba sa G99. Well, meron po. Kasi nasa 4% yung performance boost, tapos mas matipid din sa battery yung G100 compared sa G99. At ito naman guys yung MEMFusion. Ayan, up to 8GB. So, abangan nyo sa full review kung ano yung magiging epekto sa performance kapag naka-on at naka-off yung kanyang MEMFusion. At kung sakali na maglalaro tayo dito sa Infinix Hot 50 Pro Plus, pag nasa game mode na siya, swipe lang natin to. Ayan, magkakaroon tayo ng X-Boost feature para ma-select natin kung anong klaseng performance yung gusto natin sa game na yun. Ngayon, pagdating naman guys sa kanyang camera, meron tayong 50 megapixels na main camera
meron tayong depth sensor na 2 megapixels at isa pang auxiliary camera. Yung kanyang selfie camera naman ay 8 megapixels. Okay, so para mapigil lang kayo ng konting hint kung anong klaseng quality yung may expect natin sa camera nitong Hot 50 Pro Plus, ito yung mga samples. Okay, so ito naman guys yung ating 2K 30 FPS na video recording sa selfie camera nitong Hot 50 Pro Plus. So, meron tayong ultra steady kung gusto natin ng EIS dito or stabilization, pero magda-downscale siya to 1080p 30 FPS. Okay, para maging stable yung ating selfie video. Ganon din naman sa rear camera. So, pagdating guys sa quality, overall okay naman. Sharp naman yung ating quality. Nasa cool side lang yung kanyang temperature, kaya medyo bluish yung ano natin, yung kulay. Pagdating sa skin texture, okay naman. Hindi naman soft yung kuha natin. So, okay naman siya. Kung gagamit tayo dito ng gimbal, magiging maganda na yung quality. Kasi kapag inon nga natin yung EIS, mag-downscale siya. So, okay guys, ano masasabi nyo? Comment kayo sa baba. Ngayon pagdating naman guys sa battery ng phone na to, 5,000 mAh, 33 watts yung charging speed, at aabot ng 4 na taon yung battery health nitong 50 Pro Plus. At para magkaroon lang kayo ng idea kung gaano katagal na SOT makukuha natin dito sa Hot 50 Pro Plus, sa isang charge, nasa 10 hours of TikTok videos yung pwede nating ma-play bago siya maubos. Pero para sa actual na SOT, sa test na ginawa ko, abangan nyo sa full review. Okay, good news guys, meron tayong bypass charging dito. At good news yun para sa mga maglalaro sa phone na to. Tapos meron din tayo ditong charging speed option. So kung gusto natin na low temp lang at hindi tayo nagmamadali masyado, pwede natin tong enable para hindi uminit agad yung phone kapag sina-charge natin. Pero pwede rin namang smart charge. Okay, so overall guys, na-impress ako dito sa phone na to kasi nga under 9,000 pesos yung presyo, pero ang nipis, ang ganda ng display, decent yung performance sa makukuha natin at maganda rin yung battery life. So, kung kayo guys yung tatanungin, okay ba sa inyo to? Goods ba sa inyo tong Hot 50 Pro Plus na Infinix? Comment nyo dyan sa baba. And again, abangan nyo guys yung full review ko dito sa phone na to, mga ilang days na lang after nyo mapanood yung video na to. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Para sa samot sa ating unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.